What's up mga tol? So, para sa mga baguhan, magbablog pa lang, bago magbablog, mga motovlog. So, marirecommend na natin SJ6 Legend para sa mga beginner. So, titignan natin yung anong kanagandahan ng SJ Cam tsaka kinapangit niya rin. So, check natin mga tol. Sa resolution, meron siyang 4K 24 frame per seconds. Tapos yung 2K niya hanggang 30, pero yung 1080p niya is 60 frame per seconds. So sa mga araw-araw lang na nagbablog o pang record lang ng mga video, mas maganda na yung 1080 para hindi masyadong malakas sa battery tsaka hindi rin malakas sa memory. So yung loop recording naman na tinatawag mga tol, loop recording, ito yung kung ilang minutes yung nare-record niya na ano. So minsan kasi pag 10 minutes nagko-corrupt yung memory, yung record mo. So ang i-advise ko lang sa inyo, punta tayo sa 3 minutes lang. Tapos language, so alam niyo naman yan, date and time. So yan yung date niya. Pero once na tinanggal niyo yung battery, mapoformat yung date, babalik sa 0. FPV, first person view. FPV, ginagamit lang to mga tol pag naka-drone ka. Front display. So yung front display, pag inon mo yan, eto yan, naka-display yung front. So nagre-record ka, naka-display yan, naka-on siya. Tapos, pag in-off mo yan, so hindi mo makikita yung nasa harap, no. Kita naman 'di ba? Hindi mo makita. So syempre para malaman mo kung umaandar ba yung dashcam mo, nagre-record ba. Syempre makikita rin naman yung pag nagre-record. Auto power off. So pag hindi mo siya ginagamit ng hindi siya naka-play ng record, automatic 3 minutes mag-o-off siya. So mas maganda rin naka-automatic off para hindi sayang sa battery. Screen saver. So 1 minute. Pag sinabing screen saver, dito lang naman yung sa screen. Rotate. So pwede mo siyang i-rotate. Pag inon mo yan, babaligtad siya. So yan, ganyan, nakaganyan siya. So depende sa gusto mo sa setup ng ano mo, ng helmet mo or dashcam mo. Wi-Fi. So itong Wi-Fi to, pagko-connect ka mismo sa mismong application ng SJ Cam. So, i-connect mo siya para doon ka magdi-delete, doon ka magta-transfer ng mga video. Pero natatagalan ako, kaya ang ginagawa ko, tinatanggal ko yung memory, tsaka ko tina-transfer sa cellphone ko. Sharpness, yung mismong ano to, postura na ng pag sa video. White balance, kung gusto mo, naka-auto lang ako. Meron kasi ditong sa white balance, naka-auto lang tayo. Meron kasing daylight, cloudy. So, ginawa ko ng auto para hindi na ako magsiset. So, punta naman tayo sa disadvantage ng SJ6 Legend. So, ito yung disadvantage niya mga tol. Yung disadvantage niya is talagang mabilis malobat yung SJ6 Legend o yung battery niya. Compare mo sa mga GoPro siguro, hindi ko lang alam, di pa kasi ako nakapag GoPro, hindi kaya ng budget. Ang disadvantage ng SJ Cam na to, once na lumobo yung battery, tapos pinilit mo siyang ipasok, ano na siya, lobo, ang hirap na tanggalin ito mga tol. So yun yung disadvantage, mabilis malobat. So tatlo yung battery ko. Usually na kinacharge yung dashcam, pinakamatagal na natin is 3 hours. So pag lumagpas doon, lumulobo. So ito naman hindi pa siya lobo kasi hindi ko inaalalayan ko mga 3 hours tinatanggal ko na kagad siya, hindi katulad dati. Talagang lumulobo, ang hirap tanggalin dito. Tapos ayan, may posibilidad na masira talaga, ma-press mo tong dashcam kasi nga once na natanggal na tong ano na to, paano mo nga naman tatanggalin yung battery dyan? Hindi ngayon gagawin mo, tutuklapin mo ngayon yan, tapos iaangat mo siya ng kutsilyo, ano man. So advantage siya naman mga tol, pwede kang gumamit ng power bank. Pag gagamit ka ng power bank,
gusto mong gumamit ng power bank, i-try dahil isa lang yung battery mo. Huwag ka maglalagay ng battery habang nakasalpak sa power bank dahil lolobo to. So gumagana to kahit walang battery, basta power bank. So papakita ko sa inyo kung paano siya gumagana. So ayan, nakikita nyo naman walang battery yan mga tol. So ayan siya, kaso maluwag eh. O yan, masisira lang yung ano ko. So ayan siya mga tol. Ewan ko, siguro may mas magandang ganito para at least magamit mo kahit di ka na mag battery. Mararate ko dito pagdating sa dashcam 10 out of 10. SJ cam, baka naman pwede mo akong bigyan ng bago. So, baka pwedeng ma-upgrade doon ng SJ10, no? Sa totoo lang may SJ10 na mga tol eh. Sa battery, ang mararate ko dito 1 to 10 siguro mga 5 kasi bilis malobat eh. Ang isasuggest ko lang, bumili pa kayo ng mas maraming battery. So para maganda-ganda yung pagbibideo nyo, pag-record nyo habang nag-rides kayo. O yung mga sa daily use lang na ginagamit, pwede naman. So ayan, nalaman nyo na kung ano yung mga nasa loob or setting ng SJ Cam. So basic reviews lang naman yung ginawa natin. So, pero marami talagang pwedeng magamit dito sa SJ Cam, hindi lang sa pagbibideo, pati na rin sa pagpipicture, setting ng camera, setting ng video. So kaya niya rin ibigay yung mga naibibigay ng ibang mga dashcam. So maganda. Then so may kita nyo mga tol, nasa baba 4K, di ba? What the heck? What the heck? So naka ano ako 43 inches na TV. So ma-appreciate natin yung 4K resolution pag pinanood natin yan. Ayan o, naka 4K. Tingnan nyo naman, ang linaw ng 4K ko tol. Ayan o, kitang kita naman tol, diba? Ang ganda ng 4K resolution. So maganda na yan para sa mga baguhan.